hapon po sa ating lahat at tanggapin ninyo aking mga kasamang manggagawa ang aking pakikiisa, pagbati, paggalang ngayong araw ng mga manggagawa. Ang aking mga kaibigan sa AGLO at sa Labor Power Movement, sa Maisog, kayo po ang dahilan kung bakit ako ngayon ay naririto sa inyong harapan kahit May 1 o araw ng manggagawa. Alam ho ninyo, malaking bahagi ng aking pagpapasya last year kung ako'y dapat lumahok o hindi dito sa midterm election ay kayo ang mga manggagawa, ang AGLO at ang Labor Power Movement. Sapagkat sa aking pagkukonsulta, ang lagi nating nakakasama, of course, si Attorney Jimmy Miralles na aking kaibigan, kinonsulta ko po ang iba't ibang sektor. At sinasabi ko nga, parang hindi ko linya ang pagkandidato. Subalit, ako ho ay tinanong, alam mo naman, Attorney Vic, na hindi kaaya-aya ang nagiging direksyon tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Kaya mo bang talikuran ang kapwa mo Pilipino? Kaya mo ba talikuran ang uring manggagawa? Kaya mo bang pabayaan na patuloy na atakihin at ikompormiso ang ating demokrasya? Kung ang sagot mo sa mga katanungang yan ay kaya mo, mauunawaan ka namin, huwag mong tanggapin ang imbitasyon at hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Subalit sabi ko sa kanila, bigyan lamang ako ng kaunting panahon at hayaang ako ay magnilay-nilay bago tayo magdesisyon. Sa aking pagninilay-nilay, ang aking sagot sa tatlong mabibigat na katanungang yan, hindi ko kayo kayang iwanan at hindi ko kayo kayang talikuran. Kanya ako ay naririto ngayon kumakatawan sa inyo. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Senador ninyo, Pilipino, Abogado, Maisog. Ilang araw mula ho ngayon ay magtatapos na ang ating kampanya at ilang araw mula ngayon ay halala na. Napakinggan nyo na rin ho siguro ilang ulit ang aking mga nais gawin o layunin bilang senador ninyo. And I would just like to take this opportunity being in front of you this afternoon, first to give my respect to all of you, mga manggagawa, dahil ngayon ay araw ninyo. Pangalawa, upang ipaalala sa inyo what is at stake for our country this midterm election. Tuwing May 1, dapat ay selebrasyon. Tuwing May 1, dapat ay nagdiriwang ang mga manggagawa. Subalit ilang taon paulit-ulit nakakalipas. Nagdiriwang ba ang uring manggagawa tuwing May 1? Palagian ang pagkilos ay paalala at panawagan sa pamahalaan kung sino mang administrasyon, iisang hiling, mapabuti ang estado ng uring manggagawang Pilipino dito sa sarili nating bansa. Halos 10 milyong Pilipino ang nangibang bayan dahil walang oportunidad o dili kaya kung meron man, mababa ang sahod ng mga manggagawa. Hindi sapat at hindi sasapat sa araw-araw na pangangailangan nating mga Pilipino. Halimbawa, dito sa Kalakhang, Maynila, ang minimum wage natin ay 645. Kung titingnan natin yung cost of living ng isang pamilya, kulang na kulang yung 645. Dito na yan sa Metro Manila. Imagine natin kung ano ang buhay ng ating mga kapwa Pilipino at kapatid na manggagawa sa labas ng Metro Manila.
Bagamat ilang ulit ko ring nasabi na bilang senador ninyo, aking isusulong na magkaroon sana at dumating sana yung panahon na yan na magkaroon na ng pagkakapantay-pantay pagdating sa rate ng sahod ang mga nasa Metro Manila at nasa probinsya. Ito'y hindi magiging madali sapagkat gusto nating ipantay ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at Metro Manila. Subalit, titingnan din natin ang kakayahan na matugunan yan ng ating mga partner sa labor force. Ito namang mga mamumuhunan. Habang humihingi tayo ng karampatang benepisyo, dagdag sahod, hindi naman natin ninanais na wasakin, sirain at maging lugi ang ating mga partner, yung mga mamumuhunan, sapagkat mawawalan din tayo ng trabaho. Ang dapat nating pagtuunan, patuloy tayong manawagan sa gobyerno, sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Tama na ang akap. Tama na ang AYIX. Hindi tugon yung 20 pesos kada kilo ng bigas na available lamang sa Cebu. Inaamag daw. Ang kinakailangan ng Pilipino, hindi akap, hindi AYIX, hindi yung pakitang tao na ibinababa ang presyo ng kilo ng bigas sa 20 pesos dahil lamang panahon ng halalan. Ang mga Pilipino, tayong lahat, ay may dignidad, may dangal, may respeto sa sarili. At hindi tayo for sale. Ang kailangan nating mga Pilipino, ang kailangan ninyong mga manggagawa, proteksyon sa pamahalaan. Ang kinakailangan ng mga Pilipino, hindi manlimos, kung hindi trabaho, oportunidad, negosyo, hanap buhay, proteksyon laban sa kriminalidad, at paglaban ng pamahalaan sa pagbabalik na naman ng droga. Ito ang kailangan natin, limos. Hindi tayo nanlilimos sa pamahalaan. Magagaling ang Pilipino. Ang patunay, halos 10 milyong Pilipino ang nagtatrabaho sa labas ng ating bansa. In demand ang ating labor force. Halos 1 milyong Pilipino taon-taon ay nangingibang bayan at nakakapaghanap ng trabaho. Ganon kagagaling ang Pilipino. Kaya hindi natin kinakailangan ang limos sa pamamagitan ng AKAP at AYIX. Ang kailangan natin ay gawing mabuti ang kondisyon ng ating employment at proteksyon ng mga manggagawa. Yan ang kailangan natin. At sana, alam ho ninyo, papalapit na yung halalan. Tayo, nung simula ay kumandidato bilang independent, kasama ko kayo at ang hakbang ng maisog. At habang papalapit ang pagbubukas ng kampanya, tayo po ay naging guest candidate, adopted candidate ng PDP. At ngayon po, ang pakikiusap ko sa inyo, sana ay suportahan po ninyo ang Duterte. Sa May 12, vote straight Duterte! 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 Meron pa naman hong 2 bakante. Nasa kamay nyo na at pag-iisip kung sinong idadagdag ninyo. Nandyan naman si Senador Gary Maliba. Tulungan din natin. Galing sa uri ng manggagawa. Basta't wag po ninyong kalilimutan ang Duterte. At nandito po yan sa aking suot-suot na t-shirt. Patuloy po tayong binubudol ng administrasyong kasalukuyan. Naghahandog ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Cebu. Ang tanong po natin, magtatatlong taon na kayo sa pwesto, bakit ngayon lang? Bakit ngayong panahon ng halalan?
Bakit sa Cebu lang? Sa Cebu lang ba may naghihirap na mga Pilipino? Paano yung mga Pilipinong hindi kayang bumili ng makakaing bigas dito sa Metro Manila at sa buong Luzon? Paano yung mga naghihirap na Pilipino sa Southern Tagalog? Paano yung mga mahihirap nating kababayan sa Mindanao? Wala ba silang karapatang magkaroon ng access diyan sa murang bigas na matagal nang ipinangako ng kasalukuyang administrasyon? Atin silang singilin. Ito yung mga usaping panlipunan na dapat maggabay sa inyo sa pagpili natin ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At huwag din ninyong kalilimutan, patuloy nating ipaglaban ang ating kasarinlan, ang ating soberanya. Huwag ninyong kalilimutan, noong March 11, ang kapwa natin Pilipino ipinagkanulo ng sarili niyang gobyerno na ang pangalan ay Rodrigo Roa Duterte at ginawang mistulang alay sa mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Sariwain natin yan nang sa ganon, pagdating ho ng May 11, day before the election, sariwain ninyo yung kaganapan ng March 11. Sa May 11, hindi po malayo mula ngayon, ay magdadalawang buwan na mula nung pinagkait nila sa kapwa natin Pilipino. Minsan naging mabuting Pangulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung paano linapastangan ang kanyang karapatan bilang Pilipino. Huwag nating pahintulutan ang patuloy na mga panghihimasok ng mga interes ng banyaga o dayuhan sa pamamalakad sa ating bansa. Nanganganib ang ating demokrasya. Ngayon, araw ninyong manggagawa, kinakailangan ipaalala ko sa inyo, pagkatapos nilang sinalbahe ang pagkatao ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nanganganib patuloy ang ating demokrasya. Sa paanong pamamaraan? Pilit na nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo mula sa inyo, 32 milyong Pilipino na siyang nagpahiram, tunay na nagpahiram ng inyong sagradong mandato at boto kay Vice President Inday Sara Duterte. Atin labanan itong huwad na impeachment complaint. At magagawa lamang natin yan kung tutulungan po ninyo ang katulad kong aplikante, bilang manggagawa ninyo, bilang boses, tinig, tenga at mata ninyo sa Senado kasama ang Duterte. Punuin po natin ang Senado ng mga Duterte upang malabanan natin yung huwad na impeachment complaint. Tulungan po natin, pahintulutan ninyo ako, anggitin ang pangalan ng ating mga kasama sa Duterte or sa PDP o yung Pilipinas Duterte pa rin. Tulungan ho natin, dalhin natin sa Senado o sa Duterte si Senador Philip Ipe Salvador. Ang ating pong bansa ay may sakit. Kinakailangan natin ang talino at galing at pagmamahal ng isang totoong doktor, hindi yung nagdudoktor-doktoran na magaling magdoktor sa proseso ng papel sa gobyerno. Dalhin natin ang totoong doktor sapagkat may sakit ang ating bansa. Tulungan natin si Senador Marites Mata. Tulungan din natin. Biktima rin ito ng karahasan na nagmumula sa sarili niyang pamahalaan. Nakita natin na hindi rin respeto pati ang simbahan.
tulungan natin, dalhin natin sa Senado ang number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. At mahalaga, nalalaman nung mga aplikanteng katulad ko, ano ba ang trabaho ng mambabatas. Ang mambabatas hindi dapat busy sa pamimigay ng akap. Ang mambabatas hindi dapat nakikialam sa pamimigay ng AIX. Ang mambabatas hindi parte ng trabaho nila ang magmudmud ng ayuda. Ang mambabatas hindi dapat pinakikialaman ang pondo ng PhilHealth. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas, magbalangkas ng batas, mag-aminda ng batas. Kanya kinakailangan po dalhin natin ang aking mga kapwa abogado sa Senado na si Attorney Senador Raul Lambino. Tulungan din natin isa ring abogado, Attorney Senador J.V. Lo. Tulungan din natin, hindi lamang musikero, magaling na musikero, magaling na abogado, dalhin natin sa Senado, Senador Jimmy Bondoc. At bahagi ng Duterte, matagal na ito season, veteranong mambabatas, magaling na abogado. Panahon na upang i-promote natin mula Kongreso, iangat natin sa Senado si Senador Attorney Dante Marcoleta. Dalhin din natin muli, matapang, maisog, lumaban sa sindikato ng droga. Lumaban sa mga kriminalidad. Ibinuwis ang kanyang buhay, nanindigan at may tunay na pagmamahal kay Tatay Digong. Muli nating dalhin sa Senado, ibabalik natin sa Senado, itaga ninyo sa bato, Senador Bato de la Rosa. At siyempre, sinong hindi makakakilala sa tao ang tanging bisyo ay magserbisyo. Ang number 1 sa mga survey ngayon bilang senador, huwag nating hayaang madaya. Balik natin sa Senado si Senador Bongo. Ito po yung Duterte. At habang binabanggit ko ang kanilang mga pangalan, sana ay huwag rin ninyong kalilimutan, napakadaling tanda ng numero 56. Paulit kung sinasabi 56, hindi siya utang, 5-6 hindi siya pautang, 5-6 hindi siya pabigat. 5-6 tratuhin natin na kolektibo nating puhunan upang maprotektahan ang uring manggagawa patungo sa mabuting lipunan. Number 56 ang inyo pong lingkod, Attorney Vic Rodriguez. Rodriguez! 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 Ilang araw na lang naman ho, minus today, 9 days na lamang. Napakalaki po ng Pilipinas, hindi ko pa napupuntahan ang napakaraming lugar, subalit hihingi na rin ako ng tulong ninyo. Matagal na po akong nagpapasuri, nagpapakilala, nagpapatimbang, nagpapasukat sa napakaraming Pilipino. Isa lamang ang aking hiling. Kung sakasakali po na kung sa tingin ninyo na si Attorney Vic Rodriguez na nakatayo sa inyong harapan ngayon ay karapat-dapat at nararapat mapahiram ng inyong sagradong tiwala at mandato, sana ho ay tulungan ninyo akong mangampanya for this last 9 days remaining ng kampanya sa inyong pamilya. Dahil ngayon ay araw na manggagawa, ikampanya po ninyo ako, pakiusap
sa inyong mga kasamahan sa trabaho, kasamahan sa negosyo, kapitbahay, kaprobinsya, kamag-anak, pati na kaaway ninyo, ikampanyo nyo na rin po si Atty. Vic Rodriguez at sa lahat ng Pilipinong kilala ninyo sa loob at sa labas man ng ating bansa. Napakarami pong isyu, subalit yung isyong yan, manganganak at madadagdagan pa kung hindi tayo magbuklod-buklod at magkaisa ngayong May 12, 2025. Tuwing panahon o araw ng sahod, huwag din ninyong kalilimutan sa inyong pagboto. Hindi pa natin nahahawakan yung pinaghirapan natin ng labang araw. Hindi pa natin nahahawakan yung ating sasahurin. Bawas na yung ating mandatory contribution sa PhilHealth. Meron po tayong pera dyan sa PhilHealth. Ngayong taon, nasaan ang ating mandatory contribution na talaga namang binabawas sa ating sahod bago pa man natin makuha yung ating pinaghirapan tuwing kinsenas at katapusan. Huwag ninyong kalilimutan, zero funding, zero budget ang binigay ng administrasyon ni Bongbong Marcos ngayong taong 2025. Huwag rin ninyong kalilimutan, kinuha yung 60 billion pesos pondo ng PhilHealth last year. Huwag natin itong papalagpasin, atin silang singilin. At ito'y magagawa natin pagdating ng May 12, iparamdam natin ang galit at hagupit ng sambayanang Pilipino gamit ang ating mga boto, gamit ang ating balota. Yan po sana ang maging gabay natin ngayong May 12, 2025. Muli ho, kinakailangan natin ng sapat na bilang. Kinakailangan natin ng sapat na numero sa Senado upang mapagtanggol natin ang nanganganib nating demokrasya. Sa pakikialam ng banyagang interes o banyagang impluwensya, kinakailangan ho natin ng sapat na bilang, sapat na numero sa Senado upang maitama natin ang maling direksyong tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Alam ho ninyo, pag mali ang direksyong tinatahak ng gobyerno ng kasalukuyang administrasyon, hindi po tayo pare-pareho makakaasa na tayo'y makakarating sa ating nais na destinasyon. Subalit may panahon pa. May panahon pa at ito po'y malapit na. Sa May 12, pakitulungan po ninyo. Vote straight Duterte. Duterte! Duterte! At sana ho, pag naganap yan sa May 12, 2025 ngayong taon, sa susunod na pagdiriwang natin ng Labor Day sa 2026, makakakita na tayo kahit dahan-dahang pag-usad, yung tinatawag natin sa Ingles na baby steps. Okay na yun, basta't makikita natin umuusad patungo sa kung paano pa mapabuting higit ang kalagayan ng mga Pilipinong manggagawa nang maiwasan na natin yung halos 1 milyon taon-taon na ating mga kababayan na napipilitan na obligang lumabas ng bansa, maghanap ng trabaho, nawawasak ang pamilya, nagkahiwa-hiwalay ang anak sa magulang at ang magulang sa mga anak. Mapabuti natin paunti-unti ang estado at ang kalagayan ng manggagawang Pilipino. Wala naman pong magic o silver bullet o isang magic pill na pag ininom natin, magbabago na lahat at mapapabuti natin ang sistema. Ito'y produkto ng ilang taong pagpapabaya. Subalit, kinakailangan na tayong magbuklod-buklod at sa May 12,
ipadama natin, uulit-ulitin ko. Ang kinabukasan ng ating bansa, ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ang kinabukasan ng bawat pamilyang Pilipino ay nasa kamay ninyo. Nasa sa inyo kung nais nating mabago at baguhin ang maling direksyong tinatahak ng Marcos administration. Gamitin natin ng tama ang ating karapatang bumoto ngayong May 12, 2025. Muli ho, ang aking pakiusap, tulungan ninyo, lumabas po kayo, hatakin ninyo ang inyong mga pamilya, ang inyong kapitbahay, bumoto ng maaga sa May 12, 2025 at sa pagboto ninyo, vote straight Duterte. At muli ho, ngayong hapon, tanggapin ninyo ang aking paggalang, pagrespeto at pagbibigay kilala sa sakripisyo ninyo. Meron na namang usapin sapagkat grabe maglustay ng pondo ang Marcos administration. Binubusog sa akap at AIX. Basta't meron pong magbibigay ng akap at AIX, ako na ho ang nagpapayo sa inyo. Ako na ho ang nakikiusap sa inyo. Pag may nagbigay ng akap, may nagbigay ng AIX, may nagbigay ng ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Dahil yan ay pera ninyo. Pera ng taong bayan yan. Hindi yan pera ng Malacanang. Hindi yan pera ng mga tiwaling politiko. At sa pagtanggap at pagkuha natin ng mga akap at AIX, ayuda o anumang suhol, wag ho kayong tatanggap. Wag ho kayong tatanaw ng utang na loob. Hindi dahil tayo ay mga katulad nilang ingrato, kung hindi dahil mulat na ang ating kaisipan na yan ay pera natin at hindi pera ng mga tiwaling politiko. At sa pagkuha natin ng pera natin ng akap at AIX, huwag po ninyong isasangla kahit panandalian o dili kaya'y ibebenta ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong pagkatao, ang inyong boto at kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Yan po ang ating maging gabay ngayong May 12, 2025. At po sa aking pagharap paulit-ulit sa inyo at sa napakaraming Pilipino, napakaraming ating kaibigan mula sa traditional media at new media, yung social media, sa pagharap ko po sa inyong lahat, saan man panig ng Pilipinas at saan man panig ng mundo. Ulitin ko ho, ako'y kusang loob at malayang nagpapakilala, nagpapasuri, nagpapatimbang, nagpapakilatis. At kung sakasakali po, sa gagamitin ninyong sukatan at batayan, ako'y papasa o pasado at maaari ninyong mapahiram ng inyong sagradong boto at sagradong mandato. Huwag po ninyong kalilimutan, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador ninyo. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating lahat. Mabuhay Attorney Vic Rodriguez! 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 Tabi na kayong lahat, mga sukat. Nandiyan si Vic Rodriguez. Ikukulong kayong lahat.